Ibinunyag ng National Bureau of Investigation na totoong may kinuha umanong assassin si Vice President Sara Duterte para ipatumba sina Pangulong Marcos Jr. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ito ang lumabas sa kanilang investigasyon sa naunang pagbabanta ng bise laban sa Pangulo, First Lady Lisa Araneta Marcos at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi lang daw po bugso ng damdamin ang mga sinabi po ni VP Sara sa isang online press conference dahil totoong may pinaplano itong assassination laban sa Pangulo. Nasa proseso po daw ang NBI para tukuyin kung sinong assassin ang mismong kinausap ng bise para dito. November 2024 nang bitawan ng bise ang naturang pagbabanta sa isang press con matapos ikulong noon ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. Dahil dito, isinama ito ng mga complainant bilang isa sa mga grounds ng impeachment complaints laban kay VP Sara. Samantala, mismong si Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Ellie Remolona ang isa sa mga irereklamo ng mister ni VP Sara Duterte o na si Attorney Mans Carpio. Kasunod pa rin po yan ang pagbusisi ng Kamara sa kanilang bank records. Nakatakdang isampa ng mister ng bise ang kasong kriminal ngayong araw laban kay Remolona. Pati kina Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura, House Justice Committee Chair Representative Jervil Luistro at mga miyembro ng komite na sina Congressman Percy Sendanya, Shel Jokno at maging si Leila De Lima. Dahil daw yan sa umano'y paglabag sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Laws at Data Privacy Act. Ayon kay Carpio, nagkaroon daw ng sabuatan sa anyay illegal na pagbunyag ng confidential banking records nilang mag-asawa. Ang giit pa nga ni Carpio, walang exception ang Anti-Money Laundering Act. Yan daw mismo ang isinabatas ng Kongreso para maproteksyonan ng bank records. Buwelta naman ng mga kongresista at nila inaamin daw ni Carpio ang anomalya sa bank records ni VP Sara o nila ni VP Sara dahil hindi niya itinatanggi ang mahigit 6 na bilyong pisong transaksyon na lumabas sa huling impeachment hearing. Ang giit ng mga mambabatas, ito raw ang dapat ipaliwanag ng mag-asawa. Sa ibang mga balita po naman, itutuloy po raw ng ICC ang pagsala ng mga aplikasyon ng mga gustong tumestigo sa paglilitis ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC, i-anunsyo nila ang bagong deadline kung hanggang kailan lamang maaari pong mag-apply na lumahok sa paglilitis. Magugunitang kinumpirma ng pre-trial chamber ang kasong crimes against humanity laban kay Pangulong Digong, kaya iakit na ito sa aktual na paglilitis o trial. Kabilang sa mga maaari mag-apply na testigo sa trial ang mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs. May nakaamba namang rollback sa presyo ng diesel ngayong linggo. Base po sa pagtataya ng oil industry experts, posibleng umabot sa 8 pesos hanggang 11 pesos kada litro ang ibababa sa presyo ng diesel. Pero posible namang tumaas ang gasolina ng hanggang 2 piso kada litro. Sa ngayon ay nananatiling tensyonado ang Middle East dahil pa rin sa girian ng Amerika at ng Iran. Bagamat may umiiral na ceasefire, isa sa pangunahing rason ng pagsipa ng presyo ng krudo ang tensyon sa Strait of Hormuz na bantay sarado ngayon ng Amerika at ng Iran. Umabot po naman sa mahigit na 1.1 million mga tsuper ang nabigyan po ng 5,000 pisong ayuda ng DSWD. Ayon po sa ahensya, katumbas siya ng 5.6 bilyong piso na ayuda na ipinamahagi po sa mga drivers na apektado nga ng pagsipa ng presyo ng krudo. Kabilang po sa mga nakinabang daw mga tsuper ng jeepney, taxi, tricycle at mga motorcycle delivery riders. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.